Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ako, magkomento po. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong nangyari, yung kaganapan po sa Kongreso, dahil po meron po kinontempt po dyan, di ba? Nakontempt po ang dalawa, ang isang general, na si I think si Wilkins, si General Wilkins, at syempre po ay kinontempt din po ito pong si Colonel Grijaldo mga tamay. Si Colonel Grijaldo ay nasa pangangalaga na po ng Kongreso. Ibang klase, no? Mga katambay, ibang klase. Kahit po holiday, alam natin na break na po ang halos ang ating kamera, magbe-break na o break na, at babalik po ito sa susunod na taon. Ay mananatili po ito na naka-detainee sa Kongreso mga katambay, si Colonel Grijaldo, na wala naman po itong kahaso. Wala pong kaso ito, kaya mas matindi po ang parusa o sinasabing batas ng komite, yung kanilang rules, mas matindi pa po sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dahil pagka sa batas po ng Republika ng Pilipinas, hindi ka pwedeng i-detainee o ikulong nang wala kang kaso, mga katambay. Di po ba? Kahit po mga kapulisan, hindi ka basta-basta pwede ikulong yan ng 24 hours kung wala kang kaso na ipapile dyan. Pero sa Kongreso, hindi uso sa kanila yan. Basta sinabing contempt ka. May kaso ka man o wala, mga katambay. Ganyan po ka-diktador. Napaka-diktador po ng rules ng Kamara, mga katambay. Sobrang diktador, hindi makatao. Lalo-lalo po yan, may pamilya po yan, di ba? At pag-usapan din po natin, mga katambay, meron po na naman yung isang vlogger po na talagang galit na galit po yata ito. Talagang gigil na gigil sa Vice President. At talagang kinutya na naman niya ang Vice President na baka daw po ito'y magtago na sa China at sa Germany. Dahil po nagpalabas daw po ang ang DOJ. Nag-release po ang DOJ sa pamamagitan po ni Undersecretary Jesse Andres, mga tambay, ni Jesse Andres, na kilala na raw po nila. Kilala na ng DOJ ang sinasabing hitman o ang gagamitin daw po ng Vice President sa pagpatay po o papatay sa sinasabi ng Vice President daw po. Kung siya ay mamamatay, ay meron daw po siyang uutusan na papatayin din ang sinasabing Presidente, First Lady, at ang Speaker. Kilala na raw po, mga tambay. At dito naman po, ay talagang tuwan-tuwa po ang isang vlogger at kinutya pa ang Vice President na talagang malaki ang posibilidad na babay bise at magtatago na at sisibat na papuntang China o kaya ay Germany. Mamaya pakinggan natin. Unahin muna natin itong balita po na kay Colonel Grijaldo. Kinumpirma ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na nakadetene na sa Kamara si dating Mandaluyong Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo mula pa noong December 14. Ito ay matapos siyang patawan ng contempt order ng 4 House panels dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayon kay Congressman Barbers, ipinatupad ang contempt at detention order laban kay Police Colonel Grijaldo habang nasa isang health facility ito sa Pasig City matapos ang operasyon sa Balikat. Sa Kamara na magpapalipas ng December holiday si Police Colonel Grijaldo. Sabi ng mga doctors niya, pwede naman ambulatory siya, pwede na siyang lumabas, pwede siyang maglakad. There's no reason for him to stay in the hospital. So, ang ginawa natin ay in-implement natin yung arrest order sa kanya. October 28 nang ipahayag ni Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na kinausap umano siya ni Quadcom Co-Chairperson Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy.
bagay na itinanggi ng mga kongresista. Talagang gigipitin po yan dahil nga dahil hindi siya sumunod doon sa sinasabing padron, mga tambay. Hindi siya sumunod sa mga congressman dahil scripted di ba? Naging scripted po ay meron po isang Colonel Grijaldo na hindi po nila napasunod sa kanila script. Kaya po ito, gigipitin po ito di umano. Gigipitin po ito. Nakita niyo po. Ano po ang unang ginawang panggigipit? Kahit po siya ay may surgery, galing po siya sa ospital at nahandun pa siya sa ospital at sinabi ng mga doktor na pwede nang lumabas. Hindi naman po pinalabas Di ba? Nasa ospital. Saan diniretso? Nandun po. Kinulong po doon sa facility po ng House of Representatives. Yung po ba'y sinasabi natin makatao? May due process po ba ang batas natin? At makatao po ba mga congressman? Pwede mo naman yan na patawag muli at hindi naman yan lalabas ng bansa o di pabantayan natin sa ating mga kapulisan kung siya'y nagpapagaling sa ospital. Pero, ikulong mo sa isang House of Representatives na walang kaso dahil kailangan po ito bigyan nila. Siyempre, hindi po nila kasi nagamit. Hindi po kasi nagamit Ang nangyari kasi, nabunyag po ang kanilang maanumalya na sinasabi di umano na scripted po lahat ang kanilang ginawa dito po sa sinasabing binuksan nilang komite na pagtugis po sa sinasabing EJK, War on Drugs, di ba? Na meron pang reward system, di ba? Kasama pang pogo dyan, di ba? Merong isang Colonel Grijaldo na napahiya sila. Unang-una po ang Congressman na Abante at ang artista po na Congressman na si Dan Fernandez, mga katambay. Hindi na po maalis sa isip ng tao yan. Isunod naman po natin, bago natin ituloy komentuhan. Ito po isang vlogger na masyado po niya na kinutya na wala pa pong kaso ang Vice President pero sa kanya ay parang convicted na at magtatago na ang Vice President. Ibang klase itong vlogger na ito. Talagang dati po itong Duterte supporters at sa Duterte po ito nakilala ng husto. Pero ngayon, number one kritiko. Kaya ko lang binablog kasi mga tambay. Kasi nagpapaka-abogado ito Abogado raw po ito o nag-aaral na abogasya. Pero pagka siyang nag-vlog, parang wala pong batas sa kanya. Hindi umiiral ang pagiging batas at hindi umiiral ang sinasabi niyang siya ay nag-aaral na abogasya. Dahil siya, antimano, may conclusion na siya na may kasalanan ng isang Vice President doon pa lang sa release statement na wala pa namang kaso ang Vice President, hindi pa kinakasuhan, release statement pa lang na Undersecretary na si Undersecretary Jesse Andres ng DOJ. Pero siya, pinaniwalaan niya na yung release statement ng investigasyon, mga tamay. Ganun po ba kadali yun? Wala po bang counter ang kabilang panig katulad ng Vice President, mga katambay? At hatulan mo na agad sa iyong vlog ng isang Vice President ay magtatago na, tatakbo na, aalis na ng bansa at papunta ng China. Talagang ibang klase ka, vlogger. Kaya pasensya na po mga kababayan Patawad po kung naiba-vlog ko po itong klase na vlogger na ito. Kasi sa tingin ko po kasi masyado po siyang napaka-respeto na vlogger at napakagalang mga katambay. Napakagalang na tao. Kaya nakakalungkot lang po yung mapapaniwala po ng ganitong klaseng vlogger. Kasi nakakaawa po yung mapapaniwala dun sa mali. Dahil nga may batas po tayo di ba? Pero sa kanya, ang issue, diretso ka na tumakbo, mga tambay, wala pang kaso. Investigasyon pa lang nila, kuno. Ibang klase ka. Pakinggan po natin itong vlogger na ito. Ano po natin ang pangalan ng agent na nakasan dyan? Ito yung tanong, may leads na po ba kayo sa assassin na papatay kay President Bongbong Marcos? Holy cow! My goodness! Kilala na siya, guys. Alam na nila, guys, kung sino yung agent, kung sino yung hired hitman. Ito ba yung nakakagulat? Alam nila by name.
Pero ini-investigate. Siyempre, kailangan sigurado. Kailangan kasi open shot case. Kailangan sure ball. Oo. Kung ako kay Sara, kakabahan na ako. Oo. Kasi, ang bilis. Baka kaya sila nakabuo ng kaso na Anti-Terror Act. Baka kasi related doon sa agent. Yari si Sara dito. Mukhang makikita natin ang Vice President na biglang lilipad papuntang China. Kung hindi China, sa Germany. Nakita niyo po mga tambay? Nakita niyo po yung vlogger, no? Ibang klase, no? Kilala na raw, mga tambay, at may pangalan na raw. Antimano, ano na siya agad? Wala pang mga investigasyon ito. At pinaniwalaan niya na agad yung investigasyon ng DOJ, mga katambay. Kilala na agad. Ano po ang pruwebang kilala? Meron na po bang kaso? Wala pang ang file eh. Hindi pa sila nagpa-file ng kaso. Dito po. Di ba? Wala pang mga investigasyon sinasabi na kilala pa lang nila. Sinasabi sila. Dahil nakita naman po natin, gamit na gamit po ang puwersa ng gobyerno ngayon. Lalo po sa Vice President. Nakita po natin ang ginagawa pong panggigipit sa pamilya Duterte ng gobyerno. Di ba? Nakita po natin, magmula po sa institusyon ng Kamara. Di ba? Nakita po natin yan. Mga congressman, kasama po ang makakaliwang grupo, mga sumusuporta sa CPP, NP, NDF. At kasama rin po ang vlogger na ito. Isa po itong vlogger na ito na talagang detractors po. Kasama po ito, kasama ng mga mainstream media na nababayaran yata. At yung mga vlogger po sa social media na meron daw pong allowance na hindi bababa. Pagka sikat ka, kalahating milyon daw. Pagka hindi ka masyadong sikat, 200,000, 100,000 every month. Di ba? Kaya ito po, walang lubay po ito. Talagang nandun po yung kinukutya mo na isang Vice President na tatakbo. May posibilidad na baka pumunta na ng China o Germany. Samantalang hindi pa umuusad ang kaso. Ibang klase, no? Ibang klase siya na, pinapahiya niya na isang Vice President na wala pang kaso. At yung investigasyon, kala mo yung investigasyon na napakatibay na. Mga katambay, mapapatunayan ba nila yon? Hindi pa nga napapatunayan ng DOJ o ng NBI. Sama na natin ang NBI kasi kasama po ang NBI dyan sa nag-iimbestiga, di ba? Ang NBI at ang DOJ. Hawak kasi ng DOJ yan. Yung nagsalita po kasi, yung pinakinggan po natin, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, si Undersecretary Jesse Andres po yun. Yun po parte po ng mga investigasyon po nila yan. DOJ, NBI. At nakita naman po natin din ng NBI na talagang napaka-special po ng NBI ngayon. Ang gusto po nila, mag-iimbestiga sila, yung Vice President pa pupunta sa kanila. Samantalang trabaho naman nila na sila ang pumupunta sa mga iimbestigahan nila. Di ba? Ngayon, baliktad na po. Napaka-powerful na po ngayon ng opisina ng NBI. Kahit pangalawa po sa pinakamataas na may kapangyarihan sa ating bansa, ang Vice President, ay kailangan ikaw ang susunod sa kanila, mga tambay. Hindi po ang Vice President. Kung meron silang gustong imbestigahan, pwede naman silang pumunta at kumuha po at tanungin nila kung ano man ang matatanungin nila sa Vice President, mga tambay. Kaya nakakalungkot lang po, no? Itong vlogger na ito, pagka ganitong klaseng tao na nag-aaral pa naman abogasya, pero sa kanya, hinahatulan mo na isang Vice President na parang takot na ang Vice President at kung para bang sa kanya ang isang Vice President ay matindi na ang kaharapin at ito'y tatakbo na ng bansa, ibang klase ka. Ang atupagin mo, yung survey na gusto ng taong bayan, yan ang tutukan mo. Yung sinasabi mo nga, malaking issue na yan eh. Yung sinasabi mo, hindi national issue. Ang mga lingkod bayan natin ay hindi national issue na dapat pag-usapan ang pagiging lulong o gumagamit ng droga at hindi dapat pag-usapan na kailangan walang drug test. Di ba? Dahil galit na galit ka rin pagka pinag-uusapan ng issue sa droga at kailangan pong magpa-drug test ang sinasabing 4 sa pinakamatataas na pinuno ng ating bansa. Masamang-masama nga loob mo dyan Di ba? Kaya nga ngayon, banat ka ng banat di ba? Para ma-twist mo yung issue ng droga. Kasi kailangan nila i-twist ang issue sa droga, i-dribble po nila yan Di ba? Kasi sila yung maraming issue May corruption.
Tapos may droga issue. Kaya kailangan nilang dalhin yan dito naman sa Vice President na gusto nilang pabagsakin. Kasi yung kanila pong minamanok, komento na inyong likod, yung minamanok po nila, wala kapag-asang manalo. Ang tangi lang po nilang pag-asa para maging Vice President ito ay impeach po ang isang Vice President na binoto po ng majority ng mga botante sa ating bansa kasama OFW ay ang Vice President Sara Duterte. Kasi kahit sinong politiko sa panahon natin ngayon ay hindi kayang talunin. Kung matutuloy ang halalan sa 2028, hindi po nila matatalo ang isang Vice President Sara Duterte. Kahit sinong politiko po sa panahon natin ngayon. Kaya po, yung mga nag-aambisyon na ayaw na mawala sa kanila, ang kapangyarihang panandalian lang, temporary lang, gagawa ng paraan yan. Ginagamit po yata ang pera ng taong bayan para dito sa kanilang mga ambisyon, paninira, demolition job, political harassment, politically motivated, at marami pang iba, mga tambay, gamit na gamit. At pati po ang vlogger na ito, nakita niyo po, ay sobrang galit na talagang hindi po niya tatantanan dahil yata sa sinasabing pera-pera na ang labanan ngayon. Hindi na prinsipyo. At hindi ka na makakita ng mali sa nangyayari po sa ating bansa. Wala kang nakikitang korupsyon sa gobyerno dahil yung mismo nakaupo yata ang nagbibigay sa iyo ng proteksyon. Mga katambay, magkano kaya ang proteksyon? Nagtatanong lang si Kamanong. At ang isa pang matindi, ito po, yung ginagawa rin pong panggigipit sa isang colonel at isang general. Si General Wilkins, parang parang sa ano na po yata siya ikukulong sa Kongreso pagkatapos po ng break o yung holiday season po natin. Ang mabigat po itong si Colonel Grijaldo. Talagang nakakulong na po pala dyan. Nakakulong na po no sinasabing December 14. Nandun na po. Doon na po siya magpapagaling, mga katambay. At hindi po niya makakasama ang kanyang buong pamilya, kamag-anak. Ito pong darating na New Year, siyempre, at itong Christmas, mananatili po siya ron, mga katambay. Ganyan po katindi ang ating Kongreso. Bilog naman po ang mundo. Bilog ang buwan, bilog ang bola, bilog ang gulong. Panapanahon po yan Panapanahon po ng mga congressman yan. At nakita naman po natin, mga congressman, may mga issue po yan. Katulad po ng Congressman Barbers, may issue po sila. Kumakalat po sa social media na may issue rin po sila sa droga. Ayon po sa social media yan, kumakalat. Di ba? Kaya nga galit na galit po yan di ba? Gusto nga na yung pakasuhan ng mga vloggers na nagpapakalat daw niyan yung issue na yan, mga katambay. At nakita naman po natin kung sino po ang mga nahandyan sa meron po mga history na sumusuporta sa CPP and PNDF. Yung grupo na yan, may makabayang black congressman po ang mga nag-iimbestiga dyan sa Quadcom. Kasama po ang dating Alex Bungkayo Brigades at dating NPA. Yan po ang napakagaling at napakadalas magbigay ng contempt. Si Paduano, di ba? Ibang klase po. Tapos makikita mo, yung mga naglingkod, katulad nung isang dating PIDEA chief, si General Wilkins. Di ba? Ipinakontempt ng isang dating Alex Bungkayaw Brigades at dating NPA. Ibang klase, no? Ibang klase po ang kamera. At ito po, sana hindi po magpatinag si General Grijaldo, mga katambay. Dahil siya po talaga yung nagpasabog na ang ginagawa niya investigasyon sa dating Pangulong Duterte ay puro scripted, mga katambay. Gawa-gawa lang po. Dahil nga po, tinatamnan nila ng sinasabing kaso o sinasabing paninira dito. Dahil mismo mga pulis, katulad ni General Grijaldo, na hindi po matanggap ng kanyang konsensya na ang dating Pangulong Duterte na naglingkod ng tapat at walang ginawang kasalanan, protektahan lang ang mga Pilipino, lalo sa bisyong droga. Meron po tayong mga mambabatas ngayon dahil nga sa pamumulitika, dahil sa kapangyarihang ayaw na mawala sa kanila at manatili ito hanggang sila'y nabubuhay. Kailangan po talaga nilang gumawa, kahit po gumawa na script, turuan, bilhin nyo, sinusuhulan na, tinuturuan pa, nang sasabihin na ito ang gagawin mo, ito ang susundin mo, na yung sinasabing reward system ay totoo, na para maging makatotohanan, kailangan na magsasabi nun ay mga matataas na posisyon ng mga kapulisan. Katulad po ng isang
Colonel Grijaldo. Dahil yung isang sinasabi na nagpaputok niya, si Colonel Garma, yung dati rin pong may posisyon sa PCSO, yada, di ba? Nagtago po di ba? Nasa Amerika, di ba? Lumipad, nahuli lang po doon, di ba? Pero, yan po ang kanilang mga star witness pero wala sa Pilipinas. Bakit kaya? Ikaw, star witness ka, pero tumakbo ka, tumakas ka. Yung po ba, makatotohanan po ba yon? Paano ka paniniwala ng mga Pilipino? Di ba? Di ibig sabihin, may katotohanan yung sinasabi ni Colonel Grijaldo. Di ba? Na talagang lahat ng ginagawa nyo, pamumulitika, harassment, political, harassment, at syempre, demolition job. Nandyan yan Dahil nga pera. Kasi alam natin, napaka-powerful ng Duterte. Kahit hindi na Pangulo ang dating Pangulong Duterte, napaka-powerful po niya sa tao. At nakikita po natin na yung pamamalakad po ng institusyon ng Kamara at Senado at ng Pangulong Marcos ay hindi po na bago ang sinasabing bansa at yung mga pinangako nila ay wala pong natupad halos. Dinala lang po tayo saan? Sa 3 taong pag-iimbestiga sa mga Duterte at sinamahan po ng kadiwa at sinamahan po ng isang damukal na ayuda. Pero sa kabila nun, meron pa rin pong problema, mga katambay. Sa kabila na nagbibigay sila ng ayuda, meron naman po pinaputok si Senadora Amy na yung 4-piece na isang parte rin po na ayuda ng DSWD, binawasan naman po nila ng how many billions yung proposal budget o proposed budget para po sa susunod na taon. Yun po yung niyayaw-yaw ni Senadora Amy Marcos. Pero, yung proyekto naman po ng yung AKAP ng Kongreso, yun naman po ang hindi tinanggalan yata ng budget. Tapos ang PhilHealth tinanggalan nila ng budget. Di po ba? Kaya ano po nakikita ng mga Pilipino diyan? Mas kinikitil mo yung may hirap. Di ba? Katulad po sa PhilHealth. Alam naman natin ng PhilHealth hindi naman po miyembro lang natutulungan yan. Di ba? May mga programa po yan na kahit po hindi ka miyembro, kahit papaano, may tulong din po ang PhilHealth dahil po yung sa nakukuha pong subsidy sa gobyerno. Kasi yun po ang ginagawang pagtugon. Kahit nga po yung malasakit center ni Bongo, Senador Bongo, gamit na gamit po yan, lalo po ang DOH, di ba? PhilHealth, na meron pong mga pagtugon. Kung tatanggalan mo yan ng budget, ano na mangyayari sa mga mahirap? Ang mayayaman naman, hindi kailangan yan. Dahil may sariling ospital yan. Di ba? Kaya nakakalungkot lang. Isinama lang po natin. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Panggigipit sa Kongreso, mga general, colonel. Pero darating naman ang panahon, mga tambay. Pag hindi na mga congressman ito, at itong mga colonel na ito, itong mga general na ito, magkakaalaman kung ganun pa rin sila katapang. Matapang pa rin kaya sila? Katulad ng ginagawa nila ngayon, na protektado sila ng institusyon nila pag hindi na sila congressman, mga tambay. Mga general yan, di ba? Kinukulong mo na walang kaso dahil sa sinasabi mong rules. Delikado kayo dyan. Komento lang na inyong lingkod. At dito po, ibalik po natin sa isang vlogger na si Jarrett. Ibang klase si Jarrett, Talagang matindi si Jarrett. Talagang Vice President, Karespeto sa kanya ang Vice President, mga tambay. Talagang kasama po yata ito si Jarrett sa demolition job sa isang Vice President natin, mga tambay. Napakarami po nilang ibinibintang sa Vice President. Di ba? Sa magtatatlong taon na, 2022, binanatan ng confidential fund, magto-2025 na. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin sila. Tamnan. Kahit ano gawin nila. Hirap na hirap po, mga tambay, makakuha na sinasabi. Napakahirap po kasi kumuha ng mga ebidensya, lalo kung ito'y gawa-gawa lang, di ba? Kasi pagdating na po ito sa korte, doon po magkakaproblema. Yung mga ebidensya mo, puro hearsay, puro sabi-sabi. Di ba? Katulad ng confidential fund. Dadali mo sa confidential fund, may batas nga ang confidential fund. May lalabagin kang batas dyan, mga tambay. Confidential fund yan At yung sinasabi nga na magagaling na mga abogado, katulad po ng ni ombudsman. Ombudsman na nagsalita yan about sa confidential fund Isang ombudsman, Manuel Martires, ang nagsabi. Di ba?
na yung confidential fund ay ginagamitan talaga ng alias yan. Alias. Protection yan. Protection ng mga asset mo na ginagamit mo mga mag-iimbestiga sa kalaban. Kalaban kasi ang iimbestigahan mo riyan eh. Mga kalaban ng gobyerno. Saan ba ginamit ng Vice President yung kanya confidential fund? Di po ba sa mga NPA? Sa mga NPA niya, ginamit yan eh. Lalo-lalo na yung kumukuha ng mga anak natin para maging kasapi po ng NPA. Di po ba? Diyan po, gamit na gamit ni Vice President yan eh. Saka yan, aprobado po ng Presidente ng Pilipinas din yan. Di ba? Kaya nga, binagkaroon siya ng malaking confidential fund eh, dahil aprobado po yan. Kaya magkakaproblema po sila dyan. Kaya napakahirap po nila impeach ang isang Vice President. Unang-una, yung ginagawa po mga alias-alias, ginagawa po talaga ng mga, na kahit po ng mga kasundaluhan natin, may mga alias-alias po yan. Kahit kapulisan, kahit po NBI, kahit anong sangay ng gobyerno natin na may parte po ng sinasabing intelligent, yung confidential intelligent, nagagamit po talaga alias dahil protection po yan ng Pilipino, lalo yung kumukuha ng impormasyon sa kalaban. Sila po yun eh. At ang mabigat dyan, meron ka ng asset, gagamit pa rin kasi yan eh. Hindi lang naman sila yan, gumagamit din nilang galamayan. Parang parang langgam. Kausap mo yung isa, tapos yung mismong kausap mo, marami pa rin kausap na gagamiting asset yan para makapasok dun sa loob nung kalaban mo. Paano mo ngayon yan? Paano mo ngayon kukuha ng mga resibo? Audit. Di ba? Napakahirap yan dahil nga sinabi ng isang ombudsman Martires, di ba? Kung talagang sa tingin nyo may problema confidential fund, tanggalin nyo na. Tanggalin nyo na lahat ng confidential fund. Tanggalin nyo sa batas. Huwag nyo na. Di ba? At sinasabi nga natin, para po bang ang meron lang confidential fund sa ating bansa na dyan po nakatutok yan, parang ang Vice President lang, ano? Lahat naman sila meron. Ang Presidente nga di ba? Pinakamalaking nagastos, di ba? How many billions? At dito naman, ang tinutukan naman nila ngayon sa Vice President, ito namang terorista. Dahil nga nasa Terrorist Act ito, dahil nga daw pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Dito naman nila dinadala ngayon, yung pagbabanta. Ayon na rin mismo sa isang ating Vice President na magaling at isang abogado na wala siyang nilabag na batas, mga katambay. Yun ay kanyang habilin. Hindi pa nangyayari yun, mga katambay. At abogado po yan. Abogado nga daw to si Jared pero parang hindi naman natin nakikita yung kanyang pinag-aaralan. Dahil nga po, sa kanya, judgmental agad siya di ba? Yung sinasabi nga, meron na siya agad na hatol sa Vice President. May konklusyon na siya na ang Vice President ay magkakaproblema ng malaki, mga katambay. Hintayin muna natin yung kaso. Tingnan natin kung yung kaso ay kakatigan ba ng Korte Suprema ito. At ito ba, kasi dadalhin din nila sa impeachment ito sa tingin ko. Kasama po ito sa isang parte ng impeachment, mga katambay. Kaya minamadali nila yan Dahil sa susunod na taon, pagkatapos ng break, diyan po nila babanatan yan, mga katambay. Kaya yung sinasabi rin po ng Iglesia ni Cristo, baka matuloy po yan sa susunod na taon na. Kung sakali man na sinabi po sila ay may plano po sila. Pagka itinuloy po kasi ng Kamara ang impeachment at ng Senado, doon po lalabas po yung sinabi ng grupo ng reliyon na Iglesia ni Cristo na talagang meron po silang malawakang gagawing pagkundina dito sa gagawin ng impeachment. Makikita naman po natin yan next year kung itutuloy po nitong lalo po yung mga nagsampa na sumusuporta sa CPP and PNDF. Yan po yung grupo na yan Di ba? Halos sila po yun. At ang Makabayang Black, mga katambay. Kaya dito po nakita po natin ang parte po ng ating gobyerno ngayon. Pati po ang isa pong nagpapakagaling at nagpapakabayani na vlogger, mga katambay, na talagang nakita po natin ang kanyang bibig, yung kanyang pagrespeto at hinatulan mo na isang Vice President na talagang nakatutok ka lang sa buong 6 na taon yata ng Vice President. Mukhang tututukan ng isang Jared, mga katambay, ang Vice President. Pero wala man lang siya nakikitang problema kahit po
napakalaki na pong natutuklasan. Pati po ang Senadora Amy Marcos ay binubunyag na po ang ating kaperahan. Ang ginagawa po nila anomalya, yung pagtanggal, pagbawas, pag-alis ng budget na ginagawa ng administrasyon natin ngayon. Kasama po ang kauna-unahan po ang kamag-anak na sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Pero ang isang Jared po ay walang nakita dyan. Basta siya, nakatutok lang po siya. Lalo po dito sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte. At binabakbakan na rin po niya yan. Dahil si Senadora Amy Marcos ay sinasabi po na pinipintasan po ang gobyerno. Pinipintasan po daw ng Amy Marcos. Kaya po itong vlogger na ito ay meron na rin po yung banat. Bumabanat-banat na rin po yan sa Senadora Amy Marcos, mga tambay. Pero parte po ng politika yan, mga tambay. Kahit banatan ng banatan po ang Senadora Amy Marcos, ay kilala na po ng mga Pilipino. Hindi na magpapaluko ang mga Pilipino. Kahit sabihin mo na kumakampi ang Senadora Amy Marcos sa mga Duterte, mahirap nang mabudol muli ang mga Pilipino, mga tambay. Mahirap na. Hanggang politika lang po yan. Pag napunta na sa kapangyarihan, bye-bye. Bye-bye. Bahala ka na sa buhay mo. Nanalo na ako. Ganun lang po yan, di ba? Kaya good luck na lang po, mga tambay. At nakita po natin ang style, ang ginawa pong panggigipit sa isang general na nagsasabi lang po ng katotohanan kung ano ang ginawa sa kanya nung siya ay nasa Kongreso. Talagang pinipilit siyang bigyan ng talagang script para pasamain ng dating Pangulong Duterte. At ito naman po, nakita naman po natin ang style ng isang vlogger na talagang proud na proud po siya sa release ng Undersecretary po ng DOJ o ng NBI. Proud na proud po siya at parang gustong-gusto niya na ang isang Vice President ay tumakbo na pa China at saan po ba isang bansa? China at Germany, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagsusubscribe, like, share, and comment. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.